Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Basa muna tayo ng mga comments, no? Bago tayo mag-react ng video. Start na natin to. Dito, sabing ganon. Sabi ni Raymond lang, naniniwala ka ba sa engkanto? Hindi ko alam eh. Kung totoo ang engkanto eh. Pero pagka video, pwede ko sabing peke o hindi. Hindi nangangahulugan na pag sinabi kong peke ang video, wala na ring engkanto. Linawin nyo sa pag-iisip nyo yun, ano. Minsan kasi, ganyan ang mentality ng iba eh. Pag nagdebunk ka ng isa, sasabihin sa'yo, hindi naman representative ng mga totoong kababalaghan yung mga, lalo na yung mga peking ghost hunter. Diba? Hindi porkit dinibang ko yung video nila. Video kasi nila may problem eh. Hindi naman yung mismong yung mismong sinasubject nila doon. Kung akong tatanungin nyo ba, totoong may aswang, hindi ko alam. Totoong may engkanto, hindi ko alam. Kasi wala pa naman akong patunay kung totoo sila eh. Pero video nila doon, Skat Kuya Red, yun na hindi totoo. Yung video. Diba? Yung multo, oo, totoo talaga yun. Naniniwala ko na may multo talaga. Pero yung mga videos nila, hindi. Videos nila ang pinag-uusapan eh. Huwag niyong ipilit na kapag dinibang ko yung video nila, hindi na rin ako naniniwala na may totoong may engkanto. Parang ganito yan, ano? Kapag sinabi na yung suot mong kwintas ay fake, hindi yan totoong ginto. Yung suot mong kwintas. Hindi ko naman sinasabi na wala nang totoong ginto sa mundo eh. Maraming ginto sa mundo, kaya lang, yung suot mo fake. Diba? Parang yung multo, ano, marami namang patunay na may multo talaga, pero yung video mo fake. Huwag niyong ihahalo yun, ano, na ipagpapalagay niyo na hindi ako naniniwala dun sa mga ganyan. Yung mga, katulad na sinabi ko, yung mga aswang, mga engkanto, kapre, duwende, hindi ko alam kung totoo sila. Pero I'm so sure yung video ni Ghost Hunter 88 na kinakausap niya si Linyo Peke yun. Diba? Tsaka ito, no, paulit-ulit ko nila sinasabi, kapag halimbawa, nag-investigate sila sa Black Lady House, diba? Or sa Diplomat Hotel, pagka kinriticize ko yung video lang ang sinasabi kong fake. Hindi yung lugar. Kasi minsan, ang sasabihin ng iba, pumunta ka doon para malaman mo kung totoo. Ba't ako pupunta doon? Lugar ba yung sinabi kong hindi totoo? Ang hindi totoo yung video, hindi yung lugar. Ano ba? Sabi ni Marilyn Monton, panay salita ng bobo, puro paninira. Tama na, pareho lang naman kayong kumikita. Yung kumikita, wag mong gawin dahilan to. Wala namang masama kumita eh. Lalo na kung sa mabuting paraan yung pagkita. Actually, itong sinasabi mo na kumita ako, naka-demonetize to. Wala namang kita to. Papakita ko sa iyo ha. Naka-demonetize to eh. Saan ba yun? Para makita mo parehas na kumikita. Saan ba makita? Ito, monetization nito, video. Ineligible yan eh, oh. Diba? Hindi kumikita yung video na yan. Na-debunk kita, diba? Ano ba yung dito? May ginamit yatang sound dito si Sheila eh. Ayan, oh. May sound pala na ginamit dyan eh. So, yung kita ng video na to, tong 10,000 views na to, napunta dun sa copyright owner. Diba? Yung nire-react mo na sinasabi mong video na kumita ako, hindi sa akin napunta yung pera niyan. Doon sa may-ari ng sounds na ginamit ni Ma'am Sheila. Doon sa video. Video kasi ni Ma'am Sheila yata yan eh. Kita mo na? Hindi nyo naiintindihan yung sinasabi nyo. Basta ang nakakabwisit yun yung may maibara lang, no? Sabi ni, dali lang ha.
babalikan ko yung yung video na yun. Ito may bagong pumasok eh. Sabi ganun. Very well said, tama ka dyan. Minsan sumasama ang loob ko pag nade-debunk yung mga lumang videos na pinaniniwalaan ko na totoo. But with your clear explanation, definition of debunking, I have to accept the truth about the real situation of the videos that I believe is a legitimate one. Nice job, more power. May mga nakakaintindi naman. Diba? Asahan nyo talaga, pagka pumunta kayo sa channel ko, pipilitin ko talaga ma-explain. Kasi by default, yun kasi yun eh. Mamaya, explain yung pagdadaanan ko yung isang comment dito mamaya. May nabasa akong comment dito eh. Balik tayo dito sa may panay magsalita ng bobo. Nagpapakatotoo kasi ako eh, hindi ako plastic eh. Diba? O ito ha, bibigyan kita ng example ng kaplastikan. Punta tayo sa Facebook. Doon sa channel ko. Ito ba yung gusto nyo? Saan na ba yun? Ayan o. Itong ikaw lang na to, dami account to. Diba? Kung tatanungin mo ako, sa pagkakaalam ko, sa part nila Donsky to eh. Ano yung sapat na basihan ko para nasabi ko na sa part ni Donsky to. Kasi si Edgardo Villaruel, siya si Gary Ghostbuster. Si Gary Ghostbuster ang nag-whistleblower sa pamimeki nila Donsky at Kuya Red. So, pwedeng maging suspect sila. Hindi ko sinasabing sila to, pero sila yung may motibo para gumawa na itong statement na to. Ang sinasabi niya kay Edgardo Villaruel, mga loser talaga kayo sa larangan ng YouTube. Si Samal, tagagupit lang. May motor sa antipa niya. Si Kigs, taga-bulkit, may bike naman. Ikaw, taga-bantay ng bahay, 1K ang buwan. I mean, anong problema dito? Anong problema to? Diba? Malapit na rin ma-demolish ang tinitirikan nyo na bahay. Tawag niyan karma. What kind of bullshit is this? Yung pagsabi ko ng bobo sa mga taong bobo talaga, naniniwala sa scripted videos, inaalmahan mo ko, pero ito, men, yan? Anong kinalaman yan? Masasama ba yung, yung maging barbero ka, maging tagagupit ka? Masama ba yun, men? Para sabihin mong karma yon? Ironic, napaka bobo talaga ng Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi na bobo ang follower nila Donsky. Tsaka, Kuya Red. Yung mga follower ha, yung mga supporter. Diba? O ikaklaro ko, baka mamaya sabihin na, follower, di kayo, sinasundan nyo rin si Donsky. Mga mamimiloso po yung mga yan eh. Di kaklaruin ko, mga supporter. Mga naniniwala kila Donsky. O, specific na yun ha. Mga bobo. Mga naniniwala kay Donsky at Kuya Red. Mga bobo. Tapos kayo, tapos kayo nasasaktan kayo. Pero dito sa ginagawa ng mga kauri nyo, di ba? Biruin mo, paano naging karma ang maging tagagupit? Marangal na trabaho yun. Ano nakakahiya na maging tagagupit ka? O si Kigs daw taga-vulcanize. 'Di ba? O ano ngayon kung taga-vulcanize? Masama ba 'yon? Ito ba yung ipagtatanggol mo? Yung nanlalait sa marangal na kabuhayan? 'Di ba? I know, maliit ang kita dyan sa mga yan. Putya, hindi nanluloko ng mga tao yan eh. Yung ganyang, kabuhayan. Hindi pa nanluloko ng tao to eh. Ba't ito yung ikakahiya nyo? Ba't ito yung tatawagin yung karma? Yung tagabantay, yung caretaker, tagabantay ng bahay. Let's say, sabihin natin, totoo to. Diba? Si Gary Ghostbuster ay caretaker ng bahay, 1K ang isang buwan. Ano masama doon? Ano masama doon? Nag-iisip ba kayo? Men? Tamo?
Di ka pasado magdebate, boss, ang liit ng channel mo. Di ba? May kinalaman ba yung kaliitan ng channel? Si Donski lang ang may katwiran na ganito eh. Yung kailangan may silver play button daw bago daw humarap. Di ba? Come on. Hina pa ng views mo. Tagalinis ka lang ng bahay. Humanap ka ng kalibel mo. Huwag masyadong mangarap ng nasa taas. Donski to eh. Ganito ang sinabi niya sa amin dalawa ni Sir Ed Calawag. 'Di ba? Yan ba? Mas gusto mo ba yan? Kaysa dun sa sabihan kayong bobo at tanga dahil naniniwala kayo sa peke? Come on. 'Di ba? Ginagawa nyo naman tanga yung sarili nyo. Anyway, continue tayo sa pagbabasa ng comments. Doon tayo sa medyo hindi pabor sa atin ha. Ito. May isang bobo. May isang bobo dito na nag-comment na naman. Panay, ito yung sa pares ni Diwata, no? Sabi ganun. Panay kalasa, di masarap, plot twist na tikman mo na ba? Hindi pa. Dumidepende ka na lang sa mga tao na nagsabi na di masarap. Siyempre, makakontra lang sa majority. Maka-against lang, tikman mo muna. No, hindi eh. Naiintindihan mo ba, bobo ka? Sino ba tong tangang to? Sa dami na sinabi mo, hindi mo na si scammer na pogi, di ba? Sabi ni scammer na pogi, sa una pa lang, hindi mo na iintindihan yung sinasabi mo. Di ba? Mahina daw mag-isip ng possibilities para lumakas ang argumento mo one way. Napapansin mo ba yung main argument namin dalawa ni Lester the Fowler? Ito ay tungkol sa freedom of expression, hindi na dahil masarap o hindi masarap yung pagkain. Kapag sinabi nung isa, sinabi ko ba na ako yung nagsabi na hindi masarap? O kita mo na? Ang tanga pala talaga na ito mag-isip eh. Pumunta ka doon. Ito na naman, pumunta ka doon. Kung mapapansin mo, ang pinagtatanggol ko yung nagsasabi nung mga nag-review doon na pumunta na doon. 'Di ba? Yun nga yung Yun nga yung argument doon eh. Bakit mo pipigilan yung nagsabi ng hindi masarap na nag-review ng pagkain? Hindi naman dahil masarap o hindi masarap yung pares. Ikaw naman. Hindi naiintindihan yung argument. Ang pinagtatanggol ko doon yung nagsabi ng hindi masarap. Kalayaan niya kasi yun. Huwag mong pipigilan yun. Hindi mo naiintindihan. Abing ganon. Tapos doon mo nadidikdikin, tapos maninigaw ad hominem, kaunting English word. Si Lester Fowler the vlogger yung gumagawa ng ad hominem eh. Di ba? Come on. Hindi mo naiintindihan. O, sabing gano'n nito, dito naman sa gabi ng laging photos, ito yung kagabi. Sabi niya, dito tayo sa unang comment niya. Sabing gano'n dito, panay kalasa. Ay, hindi pala, sorry. Hindi pala to. Dito sa may, dito clear na tayo dito sa may pares ha. Hindi na yung lasa yung pinag-uusapan dito. Ang main topic dito, yung pagpigil mo dun sa mga nagre-review kasi kalayaan nila yun eh. 'Di ba? Pumunta sila doon, pumila sila doon, natikman nila. Kung para sa kanila hindi masarap yung pagkain, wala kang magagawa doon. Ba't akong uutusan mo kung natikman ko na ba, hindi naman yung lasa yung pinag-uusapan doon sa pagitan namin dalawa ni Sir Lester, the vlogger. Hindi niya naiintindihan yung main argument. Clear na tayo dyan ha. Yung kalayaan sa pamamahayag yung main topic niyan. Huwag mong pipigilan. Kapag hindi na nagustuhan
ng kumain yung kinain niya at sinabi niya hindi niya gusto, karapatan niya yun. Diba? Dami mo pa sinabi, hindi mo pa naintindihan. O ito, doon sa gabi na lagim ng photos, ang sabi niyang ganon, kaya nga yung may madebunk na lang, maka-against na lang. Kahit illogical na sinasabi, maka-against na lang. Paano mo nasabing illogical? When you say logic, ano ba ang meaning ng logic? Diba? Tamo, ang tanga talaga no? Logic meaning. A system of reasoning. A mode of reasoning. Ang logic kasi, yun yung dahilan eh. Yun yung dahilan. When you say logical, may explanation yung nangyari. Diba? Ngayon, bakit mo sasabing illogical yung explanation ko? Yun nga yung logical eh. Alin ang logical, men? Tama, nasa na ba yung comments? Sabi niya gano'n, kahit daw kahit illogical ang sinasabi. Alin ang logical? Yung biglang may lumitaw na lang sa picture? O yung sinasabi ko na baka may kasama? Huwag mo sasabing illogical yung sinabi ko. Kasi ang sinasabi ko, nagpo-provide ng logic dun sa nangyari. Tandaan mo ang paranormal, kahit kailan, walang logic yan. Diba? Walang logic ang paranormal. Diba? Huwag mo sasabihin na illogical yung explanation ko. Paano naging illogical yun? Nag-provide nga ako ng logic behind kung bakit may na-capture na mukha doon sa likod. Diba? Hindi ba mas illogical yung wala naman kaming dalawa lang, biglang may lumitaw na ulo? Illogical yun, men. Kaya nga paranormal eh. Kailan ba naging logical ang paranormal? Biglang may lumitaw, may lumutang na tape, biglang lumutang to. Logical ba yon? Hindi. Kaya lang, ang paranormal, kahit illogical ka, wala kang ma-come up na explanation. Diba? Para nga ma-declare mo nga daw na paranormal ang isang bagay, kailangan i-exhaust mo lang. Hanggat may na-exist na explanation kung paano nangyari yon, hindi mo dapat muna i-declare na paranormal. Parang ganito yan, men, matagal ko na example to eh. Kapag ka nasa loob ka ng pinaniniwala ang haunted house, may narinig kang kalabog sa taas. 'Di ba? Kailangan suriin mo muna yon kung ano ba yung kalabog na yon. Unang-una, may pusa ba dito? Baka may pusa dito sa bahay. Pwede yun ang kumalaw. Logical yon. 'Di ba? Wala kasing logic yung biglang biglang tumunog na lang eh. Kaya wag mo sasabihin na kahit illogical. Kailan naging illogical yung explanation ko? Kailan naging illogical yun? By nature, ang paranormal, illogical naman talaga. Tapos ako pa yung illogical, nakapag-provide ako ng explanation, ako yung illogical. Paano ko may explain yung illogical? Kahit illogical na sinasabi daw, maka-against lang. Isang maliit na space lang sakop ng video call. No! Di ba? Pag nag-video call ka, let's say, nasa may cellphone ko. Wala, naka-charge pala. Okay, halimbawa, ito yung cellphone ko, Ito, cellphone ko. Ito na lang, ito. Maliit lang daw ang, space na, sabi niya dito, isang maliit na space lang ang sakop ng video call. Siguro may kasama nga sa bahay. Pinagpalagay mo na sa split seconds na yun. Oh, yes! Oh, yes! Kasama na sa bahay. Unang-una, mas logical yung explanation ko na may kasama siya sa bahay. Kasi pagpaling niya, baka mamaya, hindi niya lang napansin, may nakaupo dito sa tabi niya. Nangyayari yan. Diba? Nangyayari yan. Yung mga teenager na kausap niya yung boyfriend niya na hindi niya alam, sumisilip pala yung tatay niya sa likod. Nangyayari yan. Tandaan mo, ang pinag-uusapan lang dito yung scope ng camera, hindi yung buong bahay. 'Di ba?
Malaki ang bahay, ang liit ng space ng camera pag video call. If ever nakasama doon yon, sisilip lang yon. Sabi niya gano'n. Ano yon, nanakot? Hindi naman porkit sumilip, nanakot eh. O kita mo na? Yun na, black and white ang utak natin, ano? Pagka may sumilip, nanakot na agad. Hindi ba pwede nakiusyoso lang at napagkamalan nyo nakausyoso, multo? Unang-una, walang sumisilip. Ang argument dito, may sumilip ba doon? Sa tabi niya o wala? May proof ka ba na wala talaga siyang kasama nung time na yon? Or nakinig ka lang doon sa daldal? Nakinig. Actually nga, baka nga mamaya, ito pwede. Dahil wala naman tayong proof parehas, pwede ko rin naman isipin na baka scripted lang yung video call na yun eh. May freedom ako eh. Di ba? Ang pinoprovide ko kasi dito, explanation. Hindi mo pwede sabihin ano yung nananakot. Hindi naman porket sumilip nananakot na yung purpose. Ano ba? If kasama yun sa bahay, pag silip nun, mangangamusta na yun. Hindi nga Tinan mo, kayo pala yung hindi nanonood do sa video eh. Hindi nakangamusta, naputol nga eh. The moment na nagpakita yung naputol. Nagkaroon nga na signal lost eh. Loss of signal pala, sorry. 'Di ba? Panoorin natin uli yung yung video. Sabing gano'n niya kasi dito. Tama, kayo pala hindi nakikinig dun sa video mismo. Sabing gano'n, ako nangangamusta na yon, o nak, o apo, musta na, since bata pa yon, ano yon, kasama sa bahay, nanakot, sumilip lang. Hindi naman porket sumilip, nanakot eh. Ang bihira. Tsaka, paano mo mangangamusta na nagkaroon nga na signal loss? Tingnan mo ha. Hanapin natin yung video. Ito. Ipapakita yung video ha. Kasi na-screenshot na lang, kayo pala hindi nakikinig sa sa video eh. Paano niya kakamustahin yun na nawala na nga yung signal? Nag-screen, ayan kung makikita mo dito. Wait lang, papakita lang. Bagamat ayan na-screenshot na lang. Sumilip, connecting video. May loss of signal. Paano mo pakakamustahin yan? 'Di ba? Ang kwento nga, bago magkaroon ng loss of signal, na-screenshot niya na naiwan daw sa screen yan. Nakikinig ka ba doon sa video o hindi? Sige, panoorin nga natin kung paano nangyari. Ikaw, mama, tinatakot mo ako lang kasali. Rosaline, nang panandali ang naputol ang signal, naiwan din sa screen ang imahe ng di umani matandang babae. Kaya, 'di ba? Wala na siyang chance na wala na siyang chance na i-verify kung may kasama siya o wala. Kasi nga naputol yung signal eh. O kita mo na, ikaw yung hindi nag-iisip. putol ang signal, naiwan din sa screen ang imahe ng naghang yung kasi nga nakalagay doon, signal, tapos nakita niya, uy, may kasama ka dyan. Ini-screenshot niya na. Doon, nung after na wala signal, siguro that time, nagpulasan na rin yung mga nakikiusyoso sa video call niya. Ito, nagpo-provide ako ng logical explanation na hindi basta may nakita lang. Illogical yun. 'Di ba? Maybe after nung na nagkaroon ng signal loss, namatay yung nagpulasan na yung mga kasama niya sa bahay. Yung kasama niya. Kasi tapos na yung uusyosohin niya eh. So nung tumawag uli, may kasama ka ba? Kasi may na-screen. Wala po akong kasama. Ako lang mag-isa dito. Make sense, di ba? Ikaw naman, naobserbahan ko parang kayo yung namimilit na paranormal to eh. Di ba? Tsaka yung pag sumilip hindi nananakot yun. Pwede naman kasi by accident eh. 'Di ba? Naniniwala ako na may kasama yun sa bahay pero imposible na gaganon sila para manakot. Hindi naman purpose manakot eh. Nakaganon ba yung sumilip? Nakaganon?
Ikaw naman, ginagawa mo naman tanga ang sarili mo. Hindi naman porket may nahagip sa camera, inananakot na. Hindi naman yun talaga yung purpose nun eh. Nakikita mo yung picture na kagano, ibig sabihin umuusyoso. Diba? Sablay ka na naman. Hindi naman nagme-make face yung sumilip na nakaganon eh. Ang purpose talaga nun, manakot. Pero umuusyoso men eh. Ayan, ganun. Puro ka gamit ng utak, lawakan mo din ang utak mo. Di yung maka-against lang, hanap butas mga kontra. Sa tingin mo ba, yung nakapag-come up ako ng explanation doon, hindi ko ginamit ang utak mo? Ay, ang utak ko pala, sorry. Mas hindi mo nga ginagamit yung utak mo, men eh. Kasi ang gusto mo, maniwala agad. Yun ang pinaka-shortcut sa lahat ng issue. Para wala ng argument, hindi ka na gumamit ng utak, maniwala ka na agad. Baliktad, men eh. Diba? Ang sabi niya dito, okay pa Mythbusters eh. Sana fact or fake. Sa'yo, wala fake lahat. Kahit baluktot ang argumento, auto-fake. Kaysa naman sa auto-paniwala. Diba? Yung Mythbusters nga, wala naman silang, proof na ganun talaga nangyari, pero hinahanapan nila ng explanation. Ito mo, hindi mo naiintindihan yung concept ng Mythbusters. Katulad nung issue sa Mythbusters, paano daw nakaka-cross ng border yung mga nag-i-smuggle ng drugs. Bibigyan kita ng isang explanation sa Mythbusters. Since Mythbusters ang ginamit mo, 'di ba? Bibigyan kita ng isang explanation. Mythbusters. Halos same nga kami ng process ng Mythbusters eh. Ine-explore yung possibilities eh. Doon sa may night vision goggle. Dito sa Mythbusters na to, ano ba yung tinatalakay dito? Para maintindihan na itong bobong to, na ikukumpara pa ako sa Mythbusters. Jesse, Grant, and Tori have all but busted the myth that smugglers could drive on a moonless night without headlights. Yon, ang argument kasi doon, paano daw nakaka-drive yung mga smugglers ng drugs sa Canadian border ng walang ginagamit ng headlight. Ngayon, iisa-isahin nila yung possibilities. Pwede, gumagamit daw sila ng night vision goggles, sinubukan nila. Kaya lang, nag-fail. Sinubukan nila yung night vision goggles eh. 'Di ba? Ano ba yung susunod na nila? Na gagawin nila dito? Driving with night vision goggles might help a little, but less than we'd hope. The myth is first tested, totally busted. 'Di ba? Meron pang isang hindi full episode to eh. Ang ginawa pa nila diyan, nag-drive daw sila na gamit ang busina. Kasi may sonar daw eh. Lahat sinubukan nila. Ibig sabihin ba yan, sinusubukan ba nila? Hula lang din naman nila yan eh. Kung paano, parang katulad ng ginagawa ko, di ba? Paano may lumitaw na ulo doon? Siyempre, nag-i-speculate din ako kasi wala namang proof kung totoo yun o hindi eh. Nag-i-speculate ako ng possibilities na pwedeng mangyari. Katulad ng ginagawa ng Mythbusters na kinukumpara mo sa akin. Di ba? Sila yung nag-iisip kung paano pwedeng mangyari na makapag-drive ka sa gabi daw nang walang ilaw. Na nagdidepende lang daw sa liwanag ng buwan, etc. Di ba? Marami silang sinubukan do. Ito, partial lang to na myth. Ang dinibunk lang dito, yung sa paggamit ng night vision goggles, na hindi imposible kasi walang perception ng depth, tsaka positioning pag naka night vision goggles ka. 'Di ba? Kukumpara mo pa ako doon, men, same lang kami ng procedure ng ng Mythbusters.
Sabi nga nun. Pero wala, karakter mo ng kumontra kasi marami marami talagang against sa akin. Proven naman yan eh. Kasi nga nababali nga yung illusion nyo na totoo yung nangyayari. 'Di ba? Kahit saan tayo makapunta, kahit sa korte pa tayo makapunta, men. 'Di ba? Hindi talaga papaboran ng paranormal. 'Di ba? Plus 100 views kapag naninigaw ka eh. Character mo, you look entertaining. Mga away nang nag-comment kapag against sa'yo. Hindi totoo naman kabubuhan yun, di ba? Yung maniwala ka agad. Di ba, men? By default kasi, ang paranormal ay hindi totoo. By default. May mga procedure kang gagawin para ma-verify na yun ay totoo. Di ba? Katulad nga na sinabi ko dito, kahit sa korte tayo makapunta, walang judge ang maniniwala sa paranormal. Kapag may paranormal basis na yan, automatic, rejected na agad ng korte yan. Mahirap talagang patunayan ng paranormal. Kaya nandun yung thrill nun eh. Kapag wala nang ma-come up na explanation doon sa isang bagay, saka mo lang i-accept na paranormal, ganun talaga dapat. So, ibig mo sabihin, halimbawa, sa korte, paano mo nasabi na si Pedro ang pumatay kay Juan? Ang sasabihin mo, nagpakita po kasi sa akin si Juan sa panaginip ko na si Pedro daw po yung pumatay sa kanya. Ligwa ka na kagad nun, men. 'Di ba? Kasi ang korte, naghahanap yan ng logical explanation eh. At yung sinasabi ko, yun yung logical. 'Di ba? Sasabihin mo paano naging illogical yung explanation ko, men. Anyway, yung nasa salamin, edit po kasi di talaga siya stable. Nag-edit din po. Okay. So, may react tayo. Naka 32 minutes na ako. Yun pa lang palang pinag-uusapan natin. So, yun na lang po muna. Skip po muna ako. Mamayang gabi na lang yung baka i-upload ko to ng tanghali. 2:00. Kalahating oras din na pala yun na consume ko. Next video na lang tayo mamayang gabi do sa video. Maraming salamat. Bye-bye.